makaka-recover si Casey Concepcion mula sa breakup nila ni Piolo Pascual. Ayon yan sa ama ni Casey na si Gabby Concepcion. Pero si Gabby, galit nga ba sa pinagdaanan ng anak? Yan ang chika ni Larry Santiago. Tapos na ang open forum para sa press conference ng Yesterday, Today, Tomorrow. Pero humabol pa rin si Gabby Concepcion na isa sa mga bida ng Metro Manila Film Festival entry. Masaya si Gabby na bago matapos ang 2011 ay nagkaroon siya ng pelikula. Excited nga rin siya dahil sa powerhouse cast ng pelikula kasama sina Dennis Trillo, Lavi Po, Solen Yusaf, Carla Abellana, Jericho Rosales at Maricel Soriano. Well, excited ako nga nung nalaman kong gagawa kami ng pelikula ni Maricel. Matagal ko nang hindi nakakasama si Maria eh. Masayang kasama si Maria pagka nasa set nga kami, kwentuhan kami. Tagal na namin hindi nakita. Naihalin tulad ni Gabby ang karakter niya sa Yesterday, Today, Tomorrow sa tunay na buhay dahil sa pelikula ay may anak siyang babae. Sa ngayon, ang anak niyang si Casey Concepcion ay nasa gitna ng kontrobersya dahil sa pakikipaghiwalay kay Piolo Pascual. Of course, she's hurting, no? Pero now she's a little better. It's been a few days. Bilang ama, nasasaktan din daw si Gabby para sa kanyang anak. Hindi rin itinanggi ni Gabby na may galit siyang nararamdaman. I'm mad at the person who hurt the feelings of my daughter. You know, it's normal. It's a normal reaction. Like I said nga, nagkataon lang na nasa showbiz yung karelasyon niya. And nakita ko talaga sa TV how she was hurt. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan ang ating mainit na chikahan for tonight. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. May balita po tayo mula sa Malolos, Bulacan. 30 estudyante ang humutubad na naglibog sa kanilang universidad. Kaya naman, hiyawa ng mga nakasaksi sa ginawa ng mga miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity o APO bilang pakikisa raw yan sa ika-107 taong pagkakatatag ng Bulacan State University. Ika-6 na taon na raw nilang ang ginagawa yan at ang panawagan nila ngayon ay ang pagtulong sa kapwa. Hinango raw nila yan sa taunang Oblation 1 sa University of the Philippines. Nag-isa ang abogado ng gobyerno sa oral argument sa Korte Suprema kaugnay sa legalidad ng DOJ COMELEC Joint Panel. Isa sa mga inusisa ay kung minadali ba ang pagsasampa ng electoral sabotage laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Nakatutok si Jam Sisante. Isa sa mga sentral na tinalakay sa oral argument sa Korte Suprema tungkol sa legalidad ng DOJ COMELEC Joint Committee ay kung minadali ba ang pagsampa ng kasong electoral sabotage laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Matatandaang hindi nakapagsumite ng counter affidavit si Arroyo sa Joint Committee dahil hindi pinayagan ng kanyang hiling na makakuha ng kopya ng mga dokumentong sumusuporta sa reklamo laban sa kanya ni Senador Coco Pimentel. Kwestiyon ng mga maestrado si Solicitor General Joel Cadiz kung bakit 10 araw lang binigay para kay Arroyo at sa iba pang respondents para sagutin ang reklamo. Pinuna din nila Associate Justices Diosdado Peralta at Lucas Bersamin ang hindi paglathala ng mga rules of procedure ng Joint Committee na nagsasabing hindi pwedeng lumagpas sa 10 araw ang panahon para maghain ng counter affidavit. Ngunit giniit ng Solicitor General na dumaan sa tamang proseso ang investigasyon at ang pagsampa ng kaso. Si Arroyo daw ang pumiling huwag magsumite ng counter affidavit sa loob ng 10 araw na binigay ng Joint Committee. They chose not to file a counter affidavit, so it is their considered choice, their decision not to tell their own story. So that is something that they have to live with. Dinepensahan din niya ang kapangyarihan ng DOJ at COMELEC na magsanib puwersa para magsagawa ng preliminary investigation tungkol sa umunay dayaan noong 2007 elections. These are within the powers of the DOJ and the COMELEC. They have concurrent jurisdiction to investigate and prosecute election offenses. That is according to the law. Binasi ng COMELEC ang magkahiwalay na kasong electoral sabotage na isinampan nila laban kay Arroyo at kay dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa findings ng Joint Committee. Hinihingi ng kampo ni Arroyo at ni Abalos na ideklara ng Korte Suprema na illegal ang Joint Committee para umunay mapawalang bisa din ang pagsampa ng kaso laban sa kanila.
pinaka-importante ito dahil this will refer to the entire proceedings. The proceedings should not have been undertaken after all. Kung mapawalang bisa, yung ginawa noong DOJ Comelec panel, lahat ito, kasama yung mga nasa Pasay ngayon, dapat ma-dismiss din yun. So, mahalaga pa rin to dahil ang pinaglalabanan dito yung katapatan ng kliyente ko. Binigyan ng Korte Suprema ang parehong panig na hanggang unang working day ng Enero 2012 para magsumite ng memoranda. Pagkatapos nun, saka magdedesisyon sa kaso ang Korte Suprema. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, ulit po kami ng ulit ang paalala namin. Maging mabusisi po tayo sa pagbili ng karne sa mga mamilian. Sa lungsod ng Navotas, kaong-kaong smuggled na karne ang nasabat ng mga otoridad. Ang laman, mga Peking duck, black chicken at pork ribs. At ang hinala, nagmula yung mga yan sa bansang China. Nakatutok si Victoria Tulad. Natagpuan ng isang kontrabando sa isang storage facility sa Navotas. Kinumpiska ito ng mga otoridad dahil wala raw clearance ang mga naturang produkto, lalo na't hindi naman daw tayo nag-aangkat mula China. Sa mga pork products, meron pa silang foot and mouth disease. At saka ito namang mga poultry products, talagang hindi dapat ito makapasok dito sa atin dahil meron pa sila hanggang ngayon, hindi pa sila nadideklara na free ng avian influenza or commonly termed as bird flu. Bukod sa makapagdudulot ng sakit ang mga ilegal na produktong ito, maaari rin daw kumalat sa bansa ang FMD at bird flu virus. Kaya naman mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad at ang sino mang mahuhulihang magpapasok nito ay haharap sa kasong smuggling at violation ng Consumer Act. Maaari rin daw magmulta at makulong ng ilang taon ang mga mapapatunayang nasa likod ng pag-angkat ng kontrabando. Mula Enero, 30,000 kilo na raw ng smuggled produce at botsa ang nasasabat ng NMIS. At ngayong magpapasko, inaasahang darami pa raw ang mga ito kaya naman paalala nila sa publiko maging mapanuri sa mga bibilhin. Suriin kung ang mga produkto ay mayroong meat inspection certificate bago bilhin o tangkilikin. Babala naman nila sa mga patuloy na lumalabag sa batas. Kayo ay binabantayan ng ating authority, ng mga otoridad natin, national at saka lokal man, at hindi mangingimi ang ating otoridad na i-apprehend kayo at idadalhin doon sa proper forum o sa korte man. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.